Tinan nga natin kung anong ulam ngayon. Ay, wow! Napakasarap ng ulam namin ngayon. Ito mga kababayan yung laing. Isa sa mga masasarap na Bicolano delicacies. Ulam. Bayan. Pinakuklaw mga kababayan na laing. Ang tawag sa amin ng laing, natong, ginulay na demonyo. Bakit niya, Mr. Maravillas, naging demonyo yung laing. Yun ang kwento noon ng mga matatanda. Kasi yung natong, apay, tumutubo ito sa mga ilog, sa matubig na lugar dito sa paanan ng Bulkang Mayon. Yan ang gustong tubuan ng gabi. Gabi pala ito sa Tagalog, laing, gulay na laing, gabi, or taro. Yan ang mga tawag dito mga kababayan. Natong sa amin, laing or gabi, gabi sa Tagalog, taro sa English mga kababayan. Gabi, ganun din. English na rin yata yung gabi. Isang masarap na ulam, mga kababayan. Tingnan ninyo, ginataang laing or gabi. Kailangan na maraming gata galing sa nyug. Fresh coconut milk yung kailangan po. Dapat yung matandang nyug. Kasi yung coconut milk niya, maganda. Pag medyo bata pang nyog, hindi maganda yung milk niya, yung coconut milk. As a result mga kababayan, hindi masarap yung gulay na laing or gabi. So tawag dito sa amin ito, pinalusag na gabi or laing. Yung ingredients niya, kailangan may bangot or sahog na konting meat, yung karning baboy, na kinat ng mga maliliit lang, cubes, para pampalasa po. At siyempre, kaya lang hindi ito siguro, hindi ito nilagyan ng, yung ulam ko kanina, balaw, shrimp, pampalasa din yun mga kababayan. Usually, yung mga ipinagtitinda rito, na gulay na laing, hindi pwedeng walang balaw, urabang, or shrimp po. Kaya lang, medyo may allergy yung asawa ko. Hindi siya makakain pa ganyan. Pag nilagyan namin ng urabang or shrimp. So madali lang, it's either mga kababayan sa kawali or sa kaldero. After na kumulo yung sabay na nga. Yung iba, pinapakulo muna yung coconut milk bago ilagay itong taro leaves or gabi. Pati yung paklang, sinasama, yung stem po ng gabi, masarap yon, nakakapalambot. So yung preparation po, napakasimple lang naman. Kinikinit, hinihimay po ng pino para masarap. Then yung pagluto niya, mga several minutes lang, mga 10 to 15 minutes, luto na po siya. Ngayon, sinasabi ng iba, yung mga matatanda rito, dapat pag naggulay ka ng naghimay ka nito, kailangan yung dulo. Ito siya, di ba? Gabi leaves. Yung dulo daw, ito, tinatanggal namin ito nung ako'y maliit pa. Kasi sabi, pag sinama ito, makati siya. Makati sa lalamunan, sabi ng aking nanay. At saka po, pag niluluto siya sa kawali o sa kaldero, dapat hindi po siya bigbubukag ng grabe. Hindi po siya hinahalo ng grabe. Kasi yon nagiging makati sa lalamunan. Hindi man pala totoo yun. Kaya makati siya kasi yung ginugulay namin noon, hindi siya binalad, hindi siya yung pinatuyo muna. Dapat kasi pala yung preparation niya, patuyuin muna siya. Tinutuyo muna siya, pinapaarawan several days. Then pag tuyo na siya po, o ganito, yung mga nakikita natin dried laing, tinitinda sa mall.
Pinapatuyo siya, ginagawa na siya, hinihimay na siya, tapos pag ganyan na po, hindi na siya makati sa lalamunan. At saka talagang may mga lahi, yung pulang gabi, pula yung paklan niya, yung stem. Ang sabi ng mga matatanda, talagang makati yun sa lalamunan. Tawag dito sa Bicol, barag na laing, puno ng gabi. Ang mas na mayumok or malambot at masarap siya, hindi makati, yung yung green yung stem, pero yung red yung stem, medyo makati daw yon. Pero sa amin, ginugulay namin kahit yung red yung stem. Basta't maayos yung maayos yung preparation, masarap po. Ito siya, di ba? Tapos may kasama siya palagi na may luya siya, pampasarap po mga kababayan. Sa tandaan ninyo, ang pagulay nito napakasimple lang. Ang mga sangkap, siyempre ricado, bawang. Bawang lang yung ginagamit namin dito. Tapos luya. Then yung gata. Sabay-sabay na namin siya na nilalagay sa kaldero, sa loob ng kaldero. Simple preparation, napakasarap ng laing mga kababayan. Isa sa mga sikat or bantog na pagkaing Bicol. Pinifeature ko po sa ngayon para makilala naman ninyo ano yung mga pagkaing Bicol. Sayang vlogger po akong Bicolano na hindi ko sa inyo maipakilala ano mga special na pagkain dito sa amin. Di ba? Alam ba ninyo yung scientific name mga kababayan nito na gabi or laing? Colocasia esculenta po. Yan pala yung scientific name nito. Kunting kalaman para sa ating mga kababayan. At ito po ay excellent source ng dietary fiber and carbohydrates. You see? Na maganda po sa sa function, nakakatulong sa magandang function ng ating digestive system and can contribute to healthy weight loss. So maganda 'yon. Maganda ito mga kababayan, kumain kayo ng ulam na laing. Maganda sa ating kalusugan at masarap po siya. Yan po. At yung kasama sa ulam namin yung prinitong tuna. Magandang kombinasyon po ito. Rayado. Family ng tulingan po siya. Tuna, tulingan. Magandang kombinasyon na ulam sa laing. Masarap din nga po yung laing na bangutan. Pambangot yung sahog, pangsahog, masarap din niya masarap din na pangsahog sa laing po. Ginulay na laing yung tulingan, nakakadagdag po sa lasa. Ayos po. So kain po tayo mga kababayan, lunch time. Ayan po siya. Konting kanin lang po ako palagi. Tapos may atsara po kami. Thank you Lord Jesus sa aming pong pagkain ngayon na lunchtime. Bless this, O Lord, in Jesus' name. Amen. So, tikman natin kung tama yung timpla. Yan po. Ito po. Tikman natin. Tama-tama po yung asin. Napakalinamnam mga kababayan. Ayan lang muna yung short video natin. Pakishare naman po ng ating mga videos mga kababayan para makilala din yung aming mga Bicolano food. Di ba? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.